Igan at Connie. Good morning, attorney. Magandang umaga po, Sir Igan, Ma'am Connie, sa lahat po ng taga-subaybay. Opo, naglabas po Supreme Court na po, hindi pag na-disqualified, hindi papalit yung number 2. Sa anong mga kaso po yun? Tama po, ano? Dahil- Ito pong kaso na nabanggit ay yung po patungkol sa governor po. Local government expositions po ito. Kaya po malinaw yung po sa ating local government code may succession. Ito nga po yung dahilan po, Sir Igan, Ma'am Connie, kung bakit sinabi ni Chairman Garcia na baka mag-file po ang COMELEC ng motion for reconsideration, hindi para kontrahen yung decision, kundi po humingi ng paglilinaw paano yung mga posisyon na walang succession tulad ng congressman at senador. Wala namang vice congressman, hinahalil eh. Di ba? Tama po kayo, at ang nakikita nga po namin dito ay isang special election na gaganapin po, ngunit hindi nga po ito natalakay ng maayos dun sa desisyon. Dati merong nakasuhan ng congressman. Hindi pwedeng pumalit po yung natalo niya. Ang ginawa po, ang nag-acting congressman sa distrito, si Speaker. Habang hinihintay po kung magkakaroon ng special election kasi kailangan ng budget ng COMELEC doon, di ba? Tama po kayo, at dahil nga po nakasesyon ng Congress, ang pananawagan po sa membro kailangan manggaling sa House of Representatives. Mga ilang ulit po na nangyari po ito na either may namatay po o nag-assume bilang membro ng gabinete, kaya po nawalan o nabakante po yung kanilang posisyon. Attorney, ano naman ang update natin dun sa mga bakante pa ring posisyon? Meron na ba tayong maipoproklama anytime soon? Kasi si Marikina Mayor Marcy kahapon na-lift na yung na-lift suspension na. So niya. sa iba pa hong mga may bakante pa ba? Ilan pa ba yan? At ano ho ang update sa proklamasyon pa? Opo, at sinisika po ng COMELEC na matapos lahat, tuto pa rin po ng COMELEC yung pangako na yung may mga ganitong sitwasyon ay mailabas ang desisyon bago mag-June 30. Meron nga po ngayon inaasahan din kami na congressman na position din po na ilalabas ang commission po. I see, oo. Okay, doon sa kaso sa Maynila, anong latest doon? Pwede ba umupo si Congressman Abante? Kung ang question ng citizenship, naka-apila yata, ano? Tama po kayo, naka-motion for reconsideration po. So status ko po muna, kung sino po yung naunang naiproklama, as of the moment po, siya muna po dahil hindi pa naman po naging final and executory. Pero mahahabol po ito sa June 30 lahat ng mga kailangan maihabol. Yung pag-decision po ay naka-pending sa COMELEC, ihahabol po ng COMELEC. Yes, within your powers. Balikan ko. Opo. Okay, balikan ko yung sinabi ni Mari doon sa Marikina. Kung magkakaso yata itong si Senador Coco Pimentel. So hindi status quo. Pwedeng umupo si bagong congressman. Oo nga eh. Paano po 'yun? Opo. Una po sa lahat, hindi pa po naipoproklama. Nilist pa lamang po yung suspension. Opo, hinihintay pa rin po namin na maging final and executory. At nagsabi na nga po Senator Pimentel na aakyat po yata sa Supreme Court. So kung ganun po mangyari, opo, hindi pa bakante po, hindi pa po maipoproklama. Okay. Opo. Yung Duterte Youth Party List, paano yung mga bumoto sa kanila? Hindi na sila makakaupo? Hindi naman po, no? Okay. Yung pong kaso na yan ay naka-motion for reconsideration pa rin po. Anytime din po, ilalabas ng COMELEC ang decision po. Wala pang final and executory. Nagkaroon ng impression kami na parang naiproklama na kasi nagpasalamat si Mayor Marcy, 'di ba, sa kanyang mga sumuporta. So anyway, so hindi pa pala, at least nalinaw ho yan. So kung may aakyat sa Supreme Court, paano ho yun? Walang bakante yung posisyon until madesisyon na ng Korte Suprema. Lumalabas po, parang ganun po ang mangyayari dyan dahil sino ang magpapatakbo ng Marikina kung sakasakali? Speaker muna. Kung sakali man po, hindi naman po bago ang sitwasyon na ganito. Lagi po yung speaker ay nagtatalaga ng caretaker po. Caretaker yan. Ayun, sige po. So attorney, yung kinaso naman kay chairman, papatulan ba niya yun? Yung sinabi mo kay chairman, iba yata yung ito ang kailangan sa pahingi, di ba? Yung 300 million pesos. Anong reaksyon ni chairman? Medyo nagulat nga po kami. Halo-halo yung kaso. May kasamang disbarment, merong request ng manual recount, merong pag-question sa version ng AGM. At any rate po, hinihintay po namin ang pag-uutos ng Supreme Court kung ano man po ang sasagutin pa po si Chairman Garcia. Pero kung susundan natin yung math, yung pang 300,000 voter, ang magagastos nga, 300 million pesos? Hindi po, ano? Kasi kung 3 piso nga po, kung may political party at 5 pesos, hindi po aabot doon po yun, po. Okay. Ay, teka, habol ko lang. Yung mga hindi nakahabol sa SOSE, may kaso yun, hindi ba?
Tama po. At kung ito po ay unang pagkakataon pa lamang, Aha. pagmumulta po ang aabuti nila. Ngunit kung 2 beses na po ito Meron na naganap, ba? malinaw po, opo, na merong administrative penalty. Ito po yung perpetual disqualification. So asahan nyo po na kung talagang sila'y magpa-file pa rin ng COC sa 2028 o iba pang posisyon, magsasampa po ang COMELEC ng Ayun. administrative cancellation. Alright. Atty. Okay. Salamat, Thank you Attorney po, Laujanco. Attorney. Ingat po kayo. Salamat po. Mabuhay po kayo. Attorney John Rex Laujanco, spokesperson ng Commission on Election.